Mula pagkabata, inasam ko nang maging maligaya, kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganoon? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayong abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron, nasaan ang kaligayahan? Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Besh, parang ang lalim ng iniisip mo. Iniisip ko si Nika. Bala ko siyang dalhin sa ibang bansa para makapag-relax, makalimutan ang mga masasakit na nangyari sa kanya. Maganda yun. Tiyak na mag-enjoy siya. Lalo na, first time lang niyang makapag-abroad. Saan mo naman siya planong dalhin? Kahit sa Hong Kong o sa Japan, mga 1 or 2 weeks vacation. Ay, maganda talaga yan. Kaya lang, sana kasama rin ako, Kench. So, siyempre naman sasama kita. Boring naman kung dalawa lamang kami. Ang bait-bait pa talaga, Beshi. Kaya love na love kong Beshi ko Bilang pa ako nito. Malay natin, doon ko makilala magiging boylet ko. Bruha, ang ipray mo, pumayag si Nika na umalis ng bansa. Gusto ko kasi ma-relax ka. Makalimutan mo kahit sandali ang masasakit na nangyari. Tita Sandra. Sana pumayag ka. Wala ka namang aalalahanin sa lahat. Salamat po. Napakabuti niyo po talaga sa akin. Dahil napalapit ka na sa akin, Nika. Hindi na ibang taong turing ko sa iyo. Hindi lang kita basta alaga. Kapag nakikita kong nalulungkot ka at nasasaktan, ewan ko, pero yun din ang nararamdaman ko. Para pang nanay mo rin ako, kahit hindi naman. Salamat po ulit, tita. Sige po. Payag po ako. Pero sabihin po natin kay inay. Okay. Kung gusto mo, isama din natin siya. Talaga po? Okay lang po sa inyo? Of course. Ikaw pa. Super lakas mo sa akin. Pero kailangang i-ayos ko muna ang mga papeles ninyo. Gusto mo raw ako makausap, Sandra, sabi ni Manang. Oo, Aling Caridad. Sabi ni Nika, nabanggit na niya sa inyo ang balak kong pagpunta natin ng Japan. Ay, oo. Handa naman ako sumama. Basta para kay Nika. Thank you, Aling Caridad. Aling Caridad, ibinigay na sa akin ni Nika ang birth certificate niyo. Pati na ang tunay niyang birth certificate na kung saan nakalagay doon ang pangalan mo at apelyido. Oo. Kasi, nang ampunin siya ng kaibigan ko, gumamit sila ng peking birth certificate. Para daw yon sa pag-aaral ni Nika. Kaya nagamit ng aking anak ang kanilang apelyido. Pero, ang birthday niya na nakasulat sa tunay niyang birth certificate, hindi ko makakalimutan ang petsang yon, Aling Caridad.
Sandra, At nang mabasa kong petsa ng birthday ni Nika, bumalik sa isip kong ang pangalan ng batang Aling Caridad. Sabihin mo, si Nika pa at si baby Veronica, iisa. Sandra, Magtapat ka sa akin. Oo, Sandra. Si Nika at si baby Veronica ay iisa. Oh my God. My God. Sumasakit na naman ang ulo ko. Siguro, dahil sa kaiiyak ko. Nahihirapan pa rin akong tanggapin ang lahat. Cellphone ko ay tumatawag. Si Reister. Ang tigas talaga ng ulo niya. Tumawag na naman. Hello, Reister. Bakit ba tumawag ka na naman? Ikaw, please, nakausapin mo ko. Huwag mong i-offer cellphone. Ang kulit mo eh. Sabi ko na sa'yo, break na tayo. Tigilan mo na ako. Please, Nika, don't do this to me. I love you. I don't wanna lose you. Kung totoo yan, hindi ka dapat gumawa ng kalokohan na sisira sa relasyon natin. Walang nangyari sa amin. Nagsisinungaling lang si Alona. Maniwala ka naman. Tumigil ka na! Nika, Ito na ang huli mong pagtawag sa akin. Ayoko nang makausap ka pa! yun pong totoo, Tita Georgia. Wala pong nangyari sa amin ni Alona. Okay, Reister. Sinasabi mo bang sinadya niyang magsinungaling upang makaganti kay Nika? Upang saktan ang damdamin niya? Opo. Ang hirap ng pangyayari ito, mga kaibigan. Nakipagkaibigan si Reister at pinakitunguhan ng maayos si Alona dahil magkasama na sila sa trabaho. Ngayon, lumalabas, sinadya ni Alona na palabasing may nangyari sa kanila para sirain ang on and off camera lab team na sina Nika and Reister. Reister, kung nanonood si Alona ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Pakiusap, Alona. Magsabi ka naman ng totoo. Huwag mong wasakin ang buhay at relasyon namin ni Nika. At si Nika, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sabi mo kasi, ayaw niya nang makipag-usap sa iyo. Nika, mula nang una kong sabihin sa iyo na mahal kita, hanggang ngayon, hindi yung nagbabago. Sana, paniwalaan mo naman ako. Bakit ka tumawag, Reister? Tita, gusto ko pong humingi ng sorry sa inyo sa mga nangyari sa amin ni Nika. Maniwala po kayo, hindi ko po sa niloko. May sakit siya ngayon, Reister. Tita, pwede ko po ba siyang dalawin kahit sandali lang po? Huwag na muna. Nakikiusap ako sa'yo. Kung gusto mong gumaling si Nika, hayaan mo muna siyang matahimik. anak. Dinalang kita ng pagkain. Kumain ka, ha? Masarap na sopas to, niluto ko. Wala po akong ganang kumain, inay. Ay, pero anak, kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Paano kang gagaling kung hindi ka kakain? Oh, ayan. Umiiyak ka na naman. Hindi ko alam kung makakaya ko ito, inay. Anak naman. Hirap na hirap po ang loob ko. Anak, kaya mo yan. Tatagan mo lang ang loob mo. Narito kami na lagi mong karamay.
Si Raister na lang ba ang mahal mo? Ang mahalaga sa'yo? Ako, anak, hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal ko kayo, Nay. Kung totoo yan, magpakatatag ka naman, anak, para yun sa akin. Dahil ang pagkasira ng buhay mo, pagkasira din ang buhay ko. Sorry po, Nay. Sorry po. Ay, ano ba yan? Bakit naman hindi na matutuloy, Besh? Nagbagong isip ni Nika. Ang sabi niya, magtatrabaho na lang daw siya. Ha? Kaya na ba niya? Nangako siya kay Aling Caridad na magpapakatatag na. At gusto niyang patunayan yon. Kaya ibig niyang mag-work na. Sayang naman. Hindi ko pala makikita ang Mr. Right ko. Bro, kung talaga merong meant for you, magkikita rin kayo noon. Well, sa bagay. Ano naman ang gagawin ni Nika ngayon? Isang big concert na produce ni Mr. Ching. At gagawin yon sa isang Coliseum. Ano? Magko-concert pa ang Nika na yon? Yun ang napanood ko sa TV na ibinalita ni Georgia. Buisit talaga. Nasaktan na nga siya. Makakaya pa niya mag-concert? Ibig lang sabihin, matatag siya. Hindi sumusuko sa mga pagsubok at problema. Yun naman talaga ang maganda sa tao. Tama na, Daddy! Ayoko lang marinig yung mga papuri mo sa kanya. Ayoko! Anak, kailan ka ba magigising sa pagkakamali mo? Tignan mo, dahil sa ginawa mo, lalong dumalang ang mga offer sa'yo. Nandito na ako sa bahay ko sa Pilipinas. 2 months din ako nawala dito. Pero wala namang ipinagbago. Maging ang damdamin ko kay Nika, hindi rin nagbago. Lalo ko lamang napatunayang mahal ko siya. Oh, Nika, sa pagkakataong ito, hindi na ako magsasayang ng panahon. Itutuloy ko na ang panliligaw sa'yo. Lalo na't nalaman kong wala na si Raister sa buhay mo. Nakabuti para sa akin ang ginawa ni Alona. Ngayon, may chance na akong tanggapin ni Nika. Anak, natutuwa ako dahil kasabay kitang mag-breakfast ngayon. Matagal na panahon na rin kasi tayong hindi nagkakasama sa almusal. Ay, naku, Daddy. Matanda ka na talaga. Nagiging sentimental ka na eh. Kahit sa ganitong kaliit na bagay. Tama ka. Matanda na nga ako. At maaaring ilang panahon na lang, kunin na ako ni Lord. Kaya gusto ko nang magbago. Napanood ko nga pala sa isang business program. Dumating na si Amador. Interesado ka pa ba sa kanya? Of course not. Kaya kong mabuhay kahit wala siya, no? O kahit na sino pang lalaki dyan. Marami akong pera. Nabanggit ko lang yun sa'yo. Ang iniisip ko lang ngayon, nalimot na kaya niya si Nika? Dad, pwede ba stop mentioning her name? Ayoko masira ang umaga ko. Are you sure kaya mo nang mag-rehearse, Nika? Yan din ang tanong ko sa kanya bago ka lumapit sa amin, Sandra. Okay, sige. Tutuloy tayo sa rehearsal mo today. Pero kung may mararamdaman kang hindi maganda, just tell me, ha? Babantayan ka namin ni Ludi doon. Salamat po, tita.
Ang bait niyo talaga. O ay mag-iingat kayo sa biyahe, anak, ha? At gusto kong malaman mo na masaya ako dahil tinutupad mo ang pangako mo sa akin. Oh, Reister. Nagulat naman ako sa pagtawag mo sa akin. Pasensya na po tita sa istorbo. No, hindi ka naman storbo sa akin. Bakit ka nga pala narito? Sinilip ko lang pong rehearsal ni Nika para sa kanyang concert. Hindi ka niya nakita? Hindi po ako nagpakita. Baka po magalit na naman siya at masira pang practice niya. Tama ang ginawa mo. Hayaan mo munang lumipas ang konting panahon para makabangon siyang muli. Kailangan niya yun upang maituloy ang kanyang career. Eh ikaw, ano bang ginagawa mo ngayon? Laylo po muna ako ngayon sa mga work ko, tita. Wala po kasi akong gana. Reister, ituloy mo ang career mo. Sayang naman yun. At tita Ludi, Hindi pa naman end of the world. Who knows? Someday magkabalikan din kayo ni Nika. Mas mabuting huwag munang malaman ni Nika para hindi maapektuhan ang kanyang pagre-rehearse. Pero alam mo, naaawa ako kay Reister. Nabiktima siya ni Alona. Pareho lang naman sila ni Nika na nabiktima. Paano pa kaya magbabagong pinsan mo? Sobrang dami naman ng pasalubong mo, Sir Amador. Parang hindi ko matatanggap. Huwag naman, Nika. Bigay ko yan para sa'yo. Pero napakarami naman. Bigyan mo na rin lahat ng mga kasama mo dito. Sir Amador, di ba may pinag-usapan na ho tayo noon? I know. Pero wala naman kayo ni Reister, di ba? Break na kayo. Hindi pa ho ako handang magmahal uli. Ang gusto ko muna ngayon, pagalingin ang sugat ng puso ko. Para naman hindi ako maging unfair sa mamahalin ko balang araw. Gusto ko rin pong ibuhos muna ang time ko sa aking career. I understand, Nika. At inaangaan ko ang pananaw mo sa buhay. Napaka-mature mo na kahit na going 20 ka pa lang. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pipiliting mahalin ako. Pero sana, hayaan mo mapalapit ako sa'yo. Kahit na bilang kaibigan lang. Ibang klase ka talaga, Nika. Hindi ka nasisilaw sa mga bagay na material. Kung ibang babae ka lang siguro, hindi na ako pinahirapan pa. Totoo, Reister. I was there yesterday dahil dinala ko ulit si Nika. nagpa-deliver si Amador ng dinner para kay Nika. At sa mga kasama niyang nagre-rehearse. At mukhang ginagawa niya ang lahat para mapansin ni Nika. Nakakainis. Nakakainis. Na hindi man lang ako makapagpadala kahit chocolate sa mahal ko. Dahil nga galit sa akin. Pero tingin ko naman, wala kang dapat ipag-alala. Nakita ko nang hindi siya materialistic. Kaya tingin ko, hindi siya makukuha ni Amador. Mas dapat tayong mag-alala kay Alona. Dahil siya ang talagang mapanganib. Besh, anong iniisip mo? Kanina ka pa dito sa harap ng laptop mo, pero wala ka namang ginagawa. Naiisip ko kasi si Amador. Ha? Bakit? Don't tell me. Type mo na siya. Nahulog ang loob mo dahil sa madalas niyang pagpapadala ng food sa rehearsal. Bruha! Aray! Aray ko naman. Ba't mo naman ako inampas ng envelope? Eh kasi kung ano-anong kalokohan sinasabi mo. Joke lang naman yun, no? But the truth is, nag-worry Ketch. Bakit? Sa panliligaw niya uli sa alaga natin.
Jack, malalaman ni Alona yun. At baka makaisip na naman siyang gumawa ng masama against Nika. Naisip ko rin yun. Kaya nga kailangan gumawa ako ng paraan. Ano naman ang gagawin mo? Ang walang hiyang Nika na yon. At lagi palang pinadadala ng mga pagkain ni Amador sa mga rehearsals niya. Sabi dito sa post ni Nanay Crisel, parang laging may handaan sa rehearsal ni Nika dahil nga doon sa mga pinadadalang pagkain ni Amador. At tinatanggap naman ng babaeng yon ang mga padala. Ha! Kapal na mukha. Kunwari mahinhin. Flirt naman pala. Dagdag pa dito ni Nanay Crisel sa post niya. Malapit na raw maubos ang ticket sa concert ng Bruha. Ha, hindi lang daw Philippine movie princess si Nika. Baka maging concert queen pa. Malayo na raw si Nika sa akin. No, hindi pwede ito. Hindi ako papayag. Nahigitan pa ako ni Nika. Makikita mo sa akin? Makikita mo. Sisirain ko ang concert mo! Saan ka galing, Daddy? Sabi ng katulong umalis ka raw. Sa isang kaibigan, Iha. Namasya lang ako dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Talaga? Sa kaibigan nga kaya? Oo. Nagpunta ako roon para naman ma-relax ako. Sige na, papasok na ako sa kwarto ko. Duda ako kay Daddy. Parang pero siyang tinatago sa akin. Wala kasi nung hangaan niyang pangit na si Nika. Nagbago na siya. Pero hindi bale. Malalaman ko rin kung ano ang sikreto niya. Pero ngayon, kailangan ko munang asikasuhin ang plano ko kay Nika. Uy, Besh, pupunta ka kay na Georgia? Oo, Betsy. Bakit? Humihingi siya ng help para sa problema ng jowa niya. Pwede ba akong sumama? Huwag na. Stay ka na lang here. Bantayan mo yung alaga natin, ha? Sandra? Pwede ba kitang nakausap? Pwede kaya pagdating ko na lang aling kalidad. Kasi may naghihintay sa akin Usap na lang tayo later. O ano, Caridad? Nasabi mo na ba kay Sandra? Talagang sasabihin ko na sana kanina. Kaso paalis siya Naisip ko, baka hindi pa ngayon ang panahon. Kaya hindi natuloy ang pag-uusap namin. Kasi Sasabihin ko rin yun sa kanya. Tigyan po lang ako na magandang pagkakataon. Manang! Ay, Handa na po ang lunch. sige, Lude. Maiwan ko muna kayo dyan. Thank you po. Aling Chari, ano ba yung sasabihin niya dapat kay Beshi? Problema ba yun? Baka makatulong ako. Ay, hindi naman problema ang sasabihin ko. Tungkol lang yun sa hindi natuloy na bakasyon natin. Sa ibang araw ko na lang sasabihin kay Sandra. Ayon sa balitang nakarating sa akin, tuloy pa rin si Amador sa panliligaw kay Nika. Bongga kung magpadala siya ng pagkain sa rehearsal ni Nika. Hindi dapat mahulog ang loob ni Nika kay Amador. Mapapahamak siya. Si Amador. Tatawagan ko siya. Sana na may sagutin niya.
Hello, Tito Narciso. Napatawag ko ulit. Oo, Amador. Nabalitaan ko na puspusan ng panliligaw na ginagawa mo kay Nika ngayon. Wala namang masama. Wala na sila na Lester. At lalong wala na kami ni Alon. Amador, nakikiusap ako. Iba na lang ang ligawan mo. Huwag na si Nika. Isa siyang mabuting babae. Hindi siya karapat-dapat paglaruan. At paano ka na ba nakatiyak na paglalaroan ko nga siya? Tito, si Lester ang gumawa ng masama kay Nika. Kilala kita. Nagsiselos ka ba? Aminin mo na. Nagsiselos ka. Wala akong damdamin kay Nika. Humahanga at nagmamalasakit lang ako sa kanya. Kaya ipinakikiusap ko, layuan mo na siya. Alam mo, marunong akong rumespeto sa nakatatanda sa akin. Pero kung palagi mo akong pipigilan kay Nika, hindi na kita kakausapin. Amador, Huwag ka na ulit tatawa dito. pinatay na niya ang linya. Ano ba kaya ang dapat kong gawin para mailigtas sa maling lalaki si Nika? Ano? Ay, nakakainis. Sinira ng matandang yun ang araw ko. Lagi niya na lamang pinakikialaban ang pandiligaw ko kay Dika. Lalo tuloy ako naniniwala na may gusto siya kay Dika. Tito Narciso, gawin mo na ang lahat na makakaya mo. Dahil hindi ako papayag na matalo mo ako kay Dika. Hindi. Dapat, kanina pa ako tulog. Dahil pagod na ako sa dami ng ginawa ko. Pero, ayaw akong dalawin ng antok. Naalala ko si Lester. Ang mga happy moments namin. Makakaya ko pag magmahal ulit. Ay na si Nika. Pumasok na siya sa studio. Kasama sina Tita Ludi at Tita Sandra. Ang hirap. Hindi ko man lang malapitan ang girlfriend ko. Dahil galit siya sa akin. I'm sorry, Nika. Naging tanga ako. Naniwala ako sa pakunwaring kabait ang ipinakita ni Alona. Yung pala, gusto lang niyang sirain ang relasyon natin. At nagtagumpay siya. Lester, Ang dati ni Alona, si Sir Narciso. Sir, nakita kita dito sa labas ng studio, kaya lumapit ako. ano pong kailangan niyo? Alam kong naghihirap ang loob mo dahil sa ginawa ni Alon. Ang sakit ho eh. Sinadya niyang magkalat ng fake news. Sinira niya kami ni Nika. Sir, wala hong nangyari sa amin ni Alona. I'm sorry, Iho. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ginawa ng aking anak. Sir Narciso, Gusto kong malaman mo na naniniwala ako sa sinabi mo. salamat ho. Mabuti pa kayo, pinaniniwalaan ako. Samantalang si Nika, ayaw akong pakinggan. Maaaring sobra siyang nasaktan, kaya nakipag-break siya sa'yo. Pero sana, huwag kang sumuko sa paghingi ng tawad kay Nika. Huwag mong hayaang mapunta sa kay Amador. Ipaglaban mo ang pag-ibig mo. Hello?
Ano? Totoo ba yung sinabi mo? Nagkita sina Daddy at Raster sa studio? Na nandun din si Nika? Ha? Hindi alam ni Nika? O, ano kayang pinag-uusapan ng dalawang yun? Okay. Ganun ba? Sige. Salamat sa info. O balitaan mo na lang ako ulit pag meron kang bagong info, ha? Okay. Bye. Oh, talagang ginagalit ako ng gusto ni Daddy. Inalis ko na nga siya sa pagiging manager ko. Hindi pa rin tumigil sa pagsubaybay sa Nika na yon. Bakit ba? Parang gustong-gusto ni Daddy ang pangit na yun. May good news ako, Nika. Ano po yun, tita? Sold out na ang ticket para sa concert mo. At marami pang naghahanap ng ticket. Talaga po? Yes. Kaya nga, tinatanong nila tayo kung okay lang na gawin nating 2 nights ang concert. Okay lang ba sa yun? Nakakatuwa naman, anak. Oo nga po, inay. Kahit may mga problema ako, patuloy pa rin ang pagtatagumpay ko sa aking career. Ibig lang sabihin, tinutulungan ka ni God. Tama po kayo, tita. At hindi ko dapat sayangin ang pagtulong ng Diyos sa akin. So, anong sasabihin natin sa Padu? Pakisabi po na payag po ako. Okay, yan ang sasabihin ko. Inay, sa concert ko, dapat naroon kayo, ha? Ha? Ay, aling kalidad, pagbigyan mo siya. Para naman ma-inspire ang ang anak mo. Naiinip na ako. Ano na kayang balita doon sa pinalalakad ko? Tawagan ko kaya siya. Oh! Parang narinig ako. Tumatawag siya. Hello? Oh, kumusta? Anong balita? Talaga? Okay na lahat? Oh, very good. Kailan ko makukuha yan? No. Huwag kang magpunta dito. Ako na lang ang pupunta dyan bukas. Okay lang yun. Ayoko lang na makita ka ng daddy ko at maghinala. Ayokong may makahadlang sa plano ko. Okay? Sige. Magkita na lang tayo bukas, ha? Bye. Ngayon, Nika, pagsisisihan mo na pumasok ka sa showbiz. Pagsisisihan mo! What? Meron na kayong bagong endorser? Kaya pala hindi na kayo nag-follow up for contract signing. At pwede ko bang malaman kung sino siya? Nika Marquez! Okay. Anyway, hindi ko naman kailangan ng commercial para lang kumita. Okay? Tama. Siya na lang yung kunin nyo. Kasi wala siyang pera. Pero maghanda na lang kayo. Dahil siguradong malulugi kayo. Bye! Ikaw na naman, Nika! Ginawa mo na naman ang para sa akin! Walang iya ka talaga! Bakit nagagalit ka na naman? At sinira mo pa ang cellphone mo? Wala akong pakialam kahit mawasak pa lang ng cellphone ko, kaya kang buli ng marami! Bakit na naman ba? Si Nika! Inago niyang commercial na para sa akin! Ano? Nakapirma ka na ba ng contract? Kaya nga hindi na ako pinapirma dahil nga kinuha niya! Kung ganon, inalok din sa kanya ang commercial na inoffer sa'yo. Hindi niya inagaw.
Iba kasi yung sadyang inagaw. Bakit ba palagi mo nalang pinagtatanggol ang babaeng yon? Pareho lang ba kayo ni Amador? Gusto niyo rin ba siya? Hindi kami pareho ni Amador, anak. Wala akong ibang damdamin sa batang yon. Hinahangaan ko lang siya. She is not your daughter! Hindi niyo siya dapat kampihan! Pero mali ang mga ginagawa mo sa kanya. Maging sa karir mo. Kaya ngayon napakadalang na ng mga alok sa'yo. Ano na magbago ka na? May time pa naman para maituwid mo mga maling ugali mo. Hindi bale. Total, malapit nang matapos ang problema ko sa babaeng yon! Sandali, huwag ka muna malis. Tell me what you mean. Ano na naman kaya ang binabalak ng anak ko labang kay Nika? Tatawagan ko si Sandra. Kailangang maiparating ko ang sinabi ni Alona. Yun ang sinabi ng tito mo nang tumawag siya kanina. Wala ka, besh. Naiwan ko kasi yun sa kong sipi eh. Yan pala ang tinawagan ni Tito. Ano naman daw ang planong gawin ng maldita? Ay, tinanong ko rin yan. Pero hindi niya alam eh. Pero nagbilin siya na bantayan daw nating mabuti si Nika. Para wag daw makalapit si Alona. Kailangan makausap ko ng masinsinan si Alona. Bakit? Hindi naman siya makikinig kahit pigilan mo. Iba ngayon, Basi. May mahalaga siyang dapat malaman. Ha? Ano yun? Pwede ba ako muna makaalam? Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Ay, oo nga. Oh, si Tiyo Ambo. Sino yun? Ang tiyo kong nasa probinsya. Siya ang dahilan kaya ako nakilala si Nanika. Wait lang, Besh, ha? Sasagutin ko siya. Mamaya ko na nga lang itutuloy ang pag-memorize ng script ko. Hindi ko naman ito maintindihan dahil ang pumapasok sa isip ko ay ang sinabi ni Sir Narciso nung magkita kami. Hindi raw ako dapat tumigil sa panuyo kay Nika kahit galit sa akin. Sa bagay tama siya dahil kapag tumigil ako, baka makalimutan ako ng mahal ko. Baka mahulog ang loob niya kay Amador. At yun ang ayokong mangyari. Nandito na ako sa studio kung saan may rehearsal ang pangit na si Nika. Mag-observe lang ako para malaman ko kung ang papalapit dito na naglalakad si Lucinda. Isa pang babaeng ito nagkagantihan ko. Umanda ka sa akin ngayon, Lucinda. At narito rin pala ang kaibigan kong traidor. Alona? What are you doing here, traitor? Ikaw ang dapat tawagin na traitor dahil sa ginawa mo kay Nika. Oh, ikaw na palang tagapagtanggol niya ngayon, ha? Kaya ka ba nandito? Para dalawin siya? Yes? Siya na pala ang BFF mo ngayon. At siguro, pinagbili mo na rin ako sa babaeng yon. Aray! Sabihin mo! Sabihin mo! Ano ang nilagal mo sa kanya? Ha? Sabi ng bitiwan mong buko Aray! Ulam niyo ako! Inuulam mo! Alam niya nang gagawin ko sa'yo! Sige, pag lumapit ka pa sa akin, sisirain ko sa kalmot niya mukha mo! Besh! Ay, teka! Besh! Ano ka pa ba? Bakit ba? Bakit pa, Bessie? Nagulat naman ako sa iyo. Sorry, Besh. May nasaga kasi akong chika. At nagmarites ka na naman pala. Ano naman yon?
Nag-away sa TBC studio kanina sina Lucinda at Alona. Ha? Bakit sila naroon? Si Lucinda malamang para dalawin si Nika. Pero si malditang Alona, ewan. Steve, Hmm. hindi kaya iyon ang sinabi sa'yo ni Tito? Baka nga, Besh. Buti na lang pala hindi natuloy ang rehearsal ni Nika kanina. Dapat talaga makakausap ko na siya para mapigil kung ano man ang masama niyang balak kay Nika. Tama. Pero ano ba talaga sasabihin mo sa kanya? Share mo naman sa akin. Okay, sige. Sasabihin ko sa'yo. Pero mag-promise ka, ha? Hindi mo muna ito sasabihin kay Nika. Ano ho? Nakipag-away si Alona sa dati niyang kaibigan? Iyon ang narinig kong pinag-uusapan ni Ludi at Sandra. Ay, ang babae yun talaga, oo. Walang pangingimi. Kahit saan lugar siya, parang hindi artista. Ay, sa bagay. Alam mo ba, sa ibang bansa nga yung mga politiko nagsusuntukan habang nasa sesyon nila. Kaya hindi ako magugulat dyan. Isa pa, talaga namang masama ang ugali niyang si Alona. Pero nung teenager naman siya, hindi naman siya ganun. Unti-unting nagbago. Mula nung mawala ang... Mula nung ano manang. Pero sa pagkakaalam ko, matigas ang ulo niya at mapusok. Kaya siya nagkaganon. Oh. Pero mas naging malala siya matapos ang pangyayaring yun. Kaya talagang dapat nang malaman niya ang katotohanan. Baka sakaling magbago siya. Ano na naman ba ang ginawa mo, Alona? Daddy, bakit ka naman ba? Tumawag sa akin ang kaibigan kong talent manager din. Nakipag-away ka raw sa TVC studio. Oh gosh, it's not a big deal. Sinusida lang yon. Kahit na, mali ka pa rin. And what is right? Ang pagka-trader niya sa akin? Ang pakikipaglapit niya sa kaaway ko si Nika? Alona, Ay, kulang pa nga yung sabunot na ginawa ko sa kanya eh. Naitulak lang niya ako. Ayan tuloy, nagasgasan ako. oh, you see, ikaw rin ang mas nasaktan sa ginawa mo. Someday, makakaganti rin ako sa kanya. Ay, grabe, Nika. Besh, ang daming food dito sa rehearsal ngayon. Marami na namang ipinadala si Amador. Ay, di lang siya nagbigay ng food, Besh. Sino pa po, Tita Ludi? Kuwan eh. May pinatid ding food si Rister. Hindi na siya dapat nag-aksaya ng pera. Hindi ko naman kakainin ang ipinadala niya. I'm sorry, Daddy. Please, don't do this to me. Shut up! You deserve this. Napakatigas ang ulo mo. Hindi na Masyado ka maulit. mapusok. Sorry, hindi na maulit. Umuwi lang ako, uwi ko lang dito sa rest house. Dito ka hanggang magtanda ka. No, Daddy! Don't leave me! Daddy! No! Panaginip. Napanaginipan ko. Nung ikulong ako ni Daddy noon sa rest house namin. Dahil nalaman niya na nakipag-date ako kay... Bakit ba napanaginipan ko yun? Narito na ako sa TBC studio. Bahala nang magalit si Nika sa akin. Pero lalapit ako sa kanya mamaya. Kahit sigawan pa niya ako. Ang dumating na sasakyan. Hindi ako maaaring magkamali.
sasakyan yun ni Amador. Narito din siya. Siguradong marami ang matugtuwa at may impress sa mga dala ko ngayon para kinika. Iyan naman talaga ang gusto kong magyari para mas mapansin niya ako. Si Tito Narciso, wala siyang ibubuga sa akin. Pupuntahan ko na si Nika. Amador, Oh, dali. Racer, ikaw? Totoo nga palang lahat ang nabalitaan ko. Nanliligaw ka uli kay Nika. Bakit? Ano ba masama? Hindi ko naman siya niloko. Hindi ko sinaktan ang kalooban niya. Hindi ko niloko si Nika. Tapat ako sa kanya. Oo. Kaya pala natukso ka kay Alona. Walang nangyari sa amin. Tulog ako. Ang sabihin mo, nakatulog ka matapos yon. Kasi nga napagod ka. Patulan mo pa naman si Alona. Eh matindi ang babaeng yun. Sabing walang nangyari sa amin. Walang iya ka? Sinuntok mo ako? Pinalit mo ako eh. Pinilit mo akong gawin yun. Ganon, akala mo ikaw lang ang marunong sumuntok? Are you tired, Nika? Okay lang po ako, tita. Masaya naman po, kahit medyo pagod. Ang galing mo na rin sumaya. Wala mo ba yun? Salamat po. Naku mga girls! Tita Ludi, bakit po? Bakit natatarantakan dumating dito, Bestie? Gutom ka na? Let's go, kumain na tayo, Nika. Hindi pwede. Why? Nasira ba ang mga food? Hindi. Pero pag hindi na kayo umawat, naku, baka may masirang mukha. Ano po bang ibig niyo sabihin, tita? Ang dami pa kasing drama nitong si Bessie eh. Tell mo na! Sina Amador at Racer, nagbubugbugad sa labas. Kakasuhan ko ang lalaking yun. Ano? Pero nasaktan mo rin siya, Amador. Totoo. Pero siya ang unang nanuntok sa akin. At may ebidensya ako. Amador, hindi ba maaring pag-usapan niyo na lang ito? Sana huwag niyo nang pahabain para hindi na tayo pag-usapan ng mga tao. Tama si Nika. Bukod sa pare-pareho na tayong mawawalan ng problema, masahanga pa sa'yo mga tao dahil nagpatawad ka. Nika, salamat dinalaw mo ko. Talaga nga palang mas marami ka pang pasa. Tinulungan siya ng driver niya na gulpihin ako eh. Ano? Totoo yun. May mga ebidensya ako. Sinabi ko sa kanya na huwag ka ng kasuhan para hindi na tayo pag-usapan pa ng mga tao. Pumayag naman siya. Pero gusto niya humingi ka ng tawad sa kanya. Ano? Hindi, Nika. Racer. Hindi ko magagawang humingi ng tawad sa taong umaagaw sa babaeng mahal ko. Lalabanan ko na lang siya. Bahala na kung makulong ako. Hindi dapat pinatulan ni Reister sa Amador. Sinira niya ang sarili niya sa paningin ng kanyang mga tagahanga. Nadala siya ng selo sa aling karidad. Sabi ko po kay Racer, gusto ni Amador na humingi siya ng tawad. Public apology. Pumayag ba siya? Hindi po, inay. Hindi raw siya maaaring humingi ng tawad sa taong gustong umagaw sa babaeng mahal niya. Umiiyak ka. Ibig lang sabihin, mahal mo pa rin si Lester. Tama ba ang tita Sandra mo, anak? Pinipilit ko po siya makalimutan ni Nay. Tita. Pero, nahihirapan pa rin po ako. Wala naman po kasi akong ayaw sa ugali niya.
Maayos po ang relasyon namin. Sinira lang ni Alona. Anong plano mo ngayon? Tatanggapin mo ba siya uli? Makikipagbalikan ka na sa kanya? Hindi po, Inay. Pero, ayoko pong makulong si Reister. Gusto ko pong makiusap kay Amador na patawarin na lamang siya nang walang hinihinging kondisyon. Oh, Lucinda! Wala ka bang shooting ngayon? Wala, tomorrow pa. Oo, patuloy mo muna ako. Ay, oo nga pala. Sorry. Halika. Pasok. Oy, balitang-balita nangyari sa TBC studio nung makalawa. Ay, oo nga eh. Pareho nagdala ng food sa rehearsal ni Nika, sina Reister at Amador. Nagkita sila doon. At ayun, nag-umbagan na. Itong si Amador, feeling bagets din kung makipagbugbugan. And according to my source, tinulungan daw si Amador ng driver niya. Kaya mas nabugbog si Reister. Actually, nakita ko rin yun. Pero nang lumapit na ako, tumigil na yung driver niya. Pero nagulpi na si Reister. Siyak nasasamantalahin ni Amador ang pagkakataong yun. Para idiin si Reister. Nang tuluyan na siyang mawala kay Nika. Kahit naman mawala si Reister, feeling ko, hindi pa rin tatanggapin ni Nika si Amador. Mabuti nga kay Amador. Nabugbog siya. He deserves it. Dahil manloloko siya. Babaero. Magdidemanda raw si Amador. Kahit mga mas malaki naging pinsala ni Reister. Okay lang din yun kay Reister. Para lalo silang masira ni Nika. Anak, umamin ka nga. Talaga bang may nangyari sa inyo? Talaga bang ginalaw ka na ni Reister? Sinagot ko na yan sa lahat ng mga interview ko. Oh, Ano ba gusto mong sabihin, Dad? ang totoo. Anak, maawa ka naman sa mga buhay na sinisira at ginugulo mo. Wow! Kung magsalita ka naman, Dad, para naman ang sama kong artista. Ayun lang isang celebrity na kilala natin eh. Ibang tinuro niyang ama ng dinadala niya. Kaya nawala ng career yung lalaki. Alona, Pero ako, di ko ginawa yun. Paninindigan ko yun. itigil na natin ang usapang ito. Binabalikan mo na naman ang nakaraan. Magulo ng buhay ni Nika. Yun talaga gusto ko. Ang masira ang buhay niya. Dahil kinalaban niya ako. At sisirain ko rin ang buhay ng lahat ng kakampi sa kanya. Like Amador. Walang hiya siya. Papalitan din lang ako. Doon pa sa kinasusok naman ko. Ha! I hate him! I hate you, Amador! I hate you! Pero may araw ka rin. Ha? Alas mo lang. Pag nanood ka ng concert ni Nika. Alas mo lang. Besh, sino ba yan tinatawagan mo? Kanina ka pa dyan Si Alana, Huh? Oh my God. Sasabihin mo na sa kanya? dapat. Para matigil ang kagulo ang nangyayari. At mangyayari pa. Kaya lang, hindi ko makontak ang cellphone niya. Baka iba na naman ang number niya. Pero, ano kaya magiging reaksyon niya?
Maniwala kaya siya sa iyo? Maniwala man siya o hindi, kailangan pa rin malaman niya ang katotohanan. Oh, nasorpresa ako sa pagdalaw mo sa akin dito sa bahay ko, Nika. Ngayon mo lang ito ginawa, mula na makilala kita. Kasama ko sina Tita Ludi at Tita Sandra. Oh, Nasa labas sila. ganun ba? Sasabihin ko sa katulong ko na patuloyin na sila. Magpapahanda ako ng pagkain para sa atin. May gusto akong sabihin sa'yo, kaya ako naparito, Amador. Okay, tell me. At hindi ka magdadalawang salita sa atin. Alam mo naman ang totoo, hindi ba? Mahal na mahal pa rin kita. Pwede kayang huwag mo nang kasuhan si Reister. Oh, Huwag mo na siyang ipakulong. Nika, sinaktan niya ako. Siya naman ang mas nabugbog. Kaya sana, kung talagang mahal mo ko, pagbigyan mo ang pakiusap ko. Huwag na natin pang pahabain ang gulong ito. Nahihirapan ako. At ayoko makaapekto ito sa concert ko. Nika, Please, Amador. Pagbigyan mo na ako.